Kumusta po ang lahat? Sana okay ang lahat. Masaya, happy. Hindi ako happy today. Ganun pa man, kailangan nakasmile pa rin tayo. Hindi pwedeng dalhin yung ating problema sa loob ng classroom at hindi pwedeng dalhin ang problema sa harap ng mga bata. So, dapat nakasmile ka pa rin. Looking good, looking happy, looking fresh dapat. So, magpe-prepare muna ako ng breakfast habang wala pa yung mga bata. Tatanggalin natin yung cover ng table natin mga langga kasi bawal na siya may kulay. So, dapat lahat po ay ano lang siya. Plain color lang, white, black yung makikita sa classroom. So, before kasi lahat ng gamit po ay pink sa loob ng classroom. So, pinagbawal na po siya. So, kailangan natin siyang tanggalin. So, yun yung ating gagawin habang nandito tayo sa classroom at wala pa tayong turo. Hindi pala siya easy tanggalin mga langga. Napakakapit ng sticker na ginamit ko. So nagpatulong na ako ng aking mga cleaners na baklasin ang sticker. Ayan. So mas marami, mas mabilis ang paggawa. Sinabihan ko naman sila na be careful sa paggamit ng gunting. Ayan. So kiss-kiss, kiss-kiss. So mga ano yan sila, 6 na bata katulong kong magkiss-kiss. Pauwi na po yung mga bata natin. Hindi ko na sila ihahatid. Pinapauwi ko na sila. Titingnan ko kung kaya nilang pumila sa baba ng maayos kahit walang teacher. Titingnan lang natin, ititrain lang natin, itatry natin, pero pag hindi nila kayang bumaba na sila lang, ihahatid natin. Hinintay ko sila. Titingnan natin kung kaya nilang pumila. Nasaan na kaya sila? Ito na. Ano na? Go. Go na. Okay na. Yun, nakalabas na sila. So, ito na po yung table mga langga. Hindi namin siya natapos. May mga konti pang sticker na natira. Bukas tatapusin namin yan. So, mayroon pang mga bakas ng mga dikit. Pero siguro after 1 week, kapag pinupunasan to araw-araw, matatanggal din yan.
Lalagyan ko bukas ng oil siguro para mawala yung pagiging sticky niya. So yan. Bumalik na siya sa kanyang original na color. So siguro itong pink na cabinet na to, papipinturahan din yan uli kasi black and white na lang dito sa loob ng classroom. So wala na yung makukulay natin na classroom. Okay, so yan lang po. Uwian na. Makakauwi na rin tayo. Pero dadaan muna ako sa faculty room. Dito na tayo sa faculty room. So dito na natin hintayin yung time ng uwian. So 2 o'clock pwede na po akong lumabas. I'm back. So habang habang may vacant tayo, magchichika tayo. So today hindi po maganda yung mood ko mga langga. Kasi binigyan ako ng assignment na hindi ko talaga siya gusto. So, 10 years po akong naging PE coordinator. At ayaw na ayaw ko talaga siya mga langga. Napaka-stressful niya. Siguro ngayon hindi na masyado kasi wala nang mga extracurricular activities masyado. Pero noon kasi marami, palaging may mga palaro, kaya palagi akong lumalabas at ayaw ko yung lumalabas ako, ayaw ko yung sumasama sa mga bata, sa palaro. Gusto ko sa classroom lang, gusto ko magturo lang. Ayaw ko doon sa mga laro. Opo, maliksi ako kumilos, pero hindi po ako mahilig maglaro. Nagwo-workout ako, nagsasasayaw ako as exercise, pero hindi naman ako dancer na as in dancer, hindi rin ako mahilig, noon siguro nung high school ako, after high school, hindi na ako naglalaro at hindi na ako nag-i-enjoy sa mga laro. Kaya nung binigay sa akin yung pagiging PE coordinator, iniyakan ko talaga siya ng bonggang-bongga. Every year ako umiiyak, every year ako nakikiusap sa mga school head na tanggalin sa akin. So umabot po siya mga langga ng 10 years. 10 years po siya. Ganun katagal ako naging school PE coordinator. So inalis sa akin pero sa isang kondisyon. Magiging grade leader naman ako. So tinanggap ko po yun mga langga. Kasi inisip ko, 1 year lang naman yung pagiging leader ko. Basta matanggal lang sa akin yung pagiging PE coordinator ko ng school. So yun, natanggal nga sa akin. Akala ko 1 year lang akong magiging grade leader. So umabot naman ako ng 3 years sa pagiging grade leader bago naman ako napalitan. Tapos, kapapalit lang sa akin, siguro 2 years ago, ngayon, ibabalik sa akin yung pagiging PE coordinator. Di ba nga? Kung sino ba namang matutuwa na pinaghirapan ko na nga yung pinalit nila na pagiging grade leader. Tiniis ko na nga lang yung kahit nahirapan ako. Tapos ibabalik sa akin, nakaraos ka na lahat-lahat, tapos ibabalik na naman. Kaya medyo uminit talaga yung aking ulo. So kagabi hindi ako nakatulog, na-stress ako talaga. Gusto kong hanapin kung sinong nag-suggest ng pangalan ko na ibalik. So hindi ko naman alam kung sinong naglagay ng aking pangalan, sinong nagsabi na ako ibabalik doon. Kaya yun, hindi maganda yung tulog ko kasi natitrigger yung anxiety ko mga langga. Yung alam nyo, pag mayroon akong nararamdaman na hindi maganda, hindi ako makatulog, nanginginig yung katawan ko, parang gusto ko, alam nyo yung iba yung pakiramdam ko, hindi talaga maganda yung yung mental health ko ngayon. Hindi katulad dati na nakokontrol ko. Ngayon parang nanginginig ako, hindi talaga ako nakakatulog. Kagabi siguro, alas 3 na ng madaling araw, gising pa rin ako sa kahit anong pilit kong matulog. Hindi ako makatulog sa naiinis ako na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kaya ngayon tuloy ng araw na to, mas wala ako sa kondisyon. Siguro nasa 80% lang yung energy ko. Tapos mainit yung klase mainit yung ulo ko. Pinipilit ko lang talaga na hindi magalit sa mga bata dahil ayaw ko silang madamay. Ay nako, sana lang talaga
tanggalin yung pangalan ko dun. Kasi hindi ko alam kung hindi ako natutuwa talaga, promise. So yun, kanina pagpasok ko, haggardness ang face ko. Buti na lang dito, medyo maganda-ganda yung lighting, kaya maayos-ayos yung mukha ko. Pero sa totoo lang, ngayon, sa actual na itsura ko, haggard na haggard yung itsura ko kasi wala talaga akong tulog. Kaya ngayon, uuwi na ako ng maaga. Yun lang. So, yun lang po. Maikli lang yung video ko ngayon kasi wala masyadong ganap. Thank you very much po sa panonood uli. See you again on my next vlog. Bye-bye!